Sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito, mag-uumapaw sana ang biyaya mo sa araw-araw. Maraming salamat po at mag-umpisa na tayo. Hello sa mga kaaswang natin na nakikinig sa channel na ito. Kumusta kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Last year mo pa ako listener, Sir Casper. Sa totoo lang, pinag-isipan kong mabuti kung tama bang ibahagi ko ang aking karanasan. Sabi ko naman sa sarili ko, walang masamahang katula akong nadadawit na pangalan at lugar. Marami na rin naman ang may karanasan tungkol sa aswang eh. Magsisimula na ako sa pagkukwento. Una, magpapakilala muna ako. Ako pala si Raul. Sa ngayon ay nakatira pa rin ako dito sa Davao. 65 years old na ako. Buwan iyon ng Abril nang mapagdesisyon na naming mag-anak na mamasyal sa isang falls dito rin sa Davao de Oro. Ipagpaumanhin po ninyo pero hindi ko na pwedeng babanggitin ang eksaktong lugar. Gaya ng una kong sinabi, gusto kong maging pribado ito para na rin sa mga naninirahan dito. Ayoko rin katakutan ang daan na ito. Para na rin sa kapanatagan ng mga taong dumarami rito. Taong 1979 nang mangyari ito. 20 anyos pa lamang ako nito. Kasalukuyang nag-aaral noon sa isang universidad sa Davao. May kaya ang aming pamilya. May-ari ang aking magulang ng babuyan at manukan sa aming baryo. Bukod sa 2 ektaryang lupain, may maluwang kasi na lupa ang aking ina na may nana pa kina lolo. May 2 kaming sasakyan, isang van at isang kotse. Dahil 8 kaming papunta, napagpasya na iyong van ang gamitin. Ako, si nanay at tatay, si ate at ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. At ang bunso naming babae. Si tatay at tubong Visayas, kaya naniniwala siya sa mga aswang at iba pang elemento. Nang mamasyal ako doon, napakaraming kwento ng aking lolo at lola, maging ang aking mga tiyuhin. Sa susunod ibabahagi ko po ang isa sa mga kwento nila. Sa aming bahay ay may mga buntot pagi sa bintana at pintuan. Minsan, nagsasaboy din si tatay ng asin sa paligid kapag matutulog na. Mga luyaw bawang na nilalagay sa tabi ng kama para sa aming kaligtasan. At ang nakabaliktad na walis tingting sa may pintuan. Noong una ay nagtaka kami at sinabi na wag na iyong gawin. Dahil wala namang aswang na gumagambala sa amin. Pero nagpumilit siya. May ilan namang taga-baryo at bayan na naniniwala sa aswang. Mga karanasan ng kanilang mga kakilala. Lalo na noong nagbuntis si ate. Talagang alaga siya sa mga pangontra ng aswang. Nakapag-asawa si ate ng isang inhinyero. Madaling araw ay pumunta na kami para maaga kaming makarating roon. Excited ang bawat isa. Madalang kaming mamasyal. Sila nanay at tatay kasi ay abala sila sa negosyo. Minsan kami-kami lang mga magkakapatid ang namamasyal. Maging ako ay excited rin. Dahil minsan lang ako makapasyal dahil subsob sa pag-aaral noon. Dahil malapit na akong graduate sa kursong education. Pangarap ko kasing maging guro. Kahit na nurse ang gusto ng mga magulang ko para sa akin. Mas pinili ko kung saan ako masaya. Dahil totoo, nasa huli ang pagsisisi. May mga nadadaanan kaming puno at bukirin. Mabuti na lang at medyo maaga pa noon. Bumiyahe kami ng mga 5:00 ng umaga. Nakakatakot kapag bibiyahe kami roon ng gabi. Dahil mangilan-ngilan lamang ang bahay noon. At hindi pa masyadong simentado ang daan.
2 oras ang biyahe namin hanggang sa marating namin ang aming destinasyon. Pinark namin ang sasakyan sa bungad kung saan may mga parking area roon. Kinuha namin ang aming mga gamit at nilakad ang cottage na ilang metro pa ang layo. May simpleng cottage at mayroon namang maganda kung saan hindi ka makikita dahil may harang iyon. Para iyong bahay kubo na medyo malaki. Matapos makapagbayad ng parking space at cottage, nagpunta na kami sa cottage at inilagay roon ang aming mga gamit. Matapos kumain ng tanghalian noon, nagpunta kami sa falls kung saan lalakad ka pa ng 15 minutos para makarating lamang doon. Worth it naman dahil napakaganda, napakataas at napakalinaw ng tubig. Wala nang masyadong tao noon dahil tapos na ang Semana Santa. Kadalasan marami ang tao kapag holidays. Pinili kasi namin iyon para hindi masyadong crowded ang falls. Masarap lumangoy. Iginala ko ang aking paningin. Nakaka-relax sa totoo lang. Naliligo na ang mga kasama ko nun. Hanggang sa mahagip ng tingin ko ang isang pamilya na nasa gilid ng falls at nakaupo sa batuhan. Isang may edad ng babae at lalaki. 2 lalaki na sa tingin ko ay kasing edad ko lang iyong isa at ng bunso iyong isa. Napatingin sa akin ang ginang at ngumiti sa akin. Ngumiti rin ako pabalik nun. Bumulong siya sa kasamang lalaki na sa tingin ko ay asawa niya. Napatingin sila sa akin at kumaway. Kumaway rin ako pabalik sa kanila. Mukhang taga roon sila. Approachable kasi ako. Maging sa school ay ganoon ako. Napalingon ako nang tawagin ako ni Papa. Pumunta ako sa kanila at lumangoy. Sinita niya ako dahil sa ginagawa ko. Ayaw kasi ni Tate na masyadong malapit sa tao, lalo kapag hindi ka kilala. Hindi mapagkakatiwalaan kapag ganon. Pagkatapos naming lumangoy at magtawanan sa falls, bumalik na kami sa cottage. Napadaan kami sa mag-anak na naroon. Ngumiti ulit sila. Akmang lalampasan namin sila nang sumigaw ang babae. "Taga-saan kayo?" Napalingon si Mama sa babae. Huli na ng masawa ito ni Tatay. Nasabi na niya kung taga-saan kami. Ang sabi ng babae, malapit lang yung bahay nila sa falls. Nagpaalam na kami noon at nagpunta na sa cottage namin. Nagbihis at nagluto na si Mama ng pagkain sa kahoy. Kami naman na bunso ay naglakad-lakad muna. Hanggang sa makarating kami sa isang mesa sa dulo kung saan naroon ang 2 lalaki. Sila yung anak ng mag-asawa kanina sa falls. Linagpasan namin sila. Napagpasya namin ni Bunso na pumunta sa van dahil naiwan daw niya ang lalagyan niya ng mga make-up kit. Sinabi ko na wag na niyang kunin iyon. Pero sabi ni Bunso, kailangan daw niya iyon dahil hindi siya sanay na wala niyon. Napailing na lang ako. Nagdadalaga na kasi si Mara noon. Hindi yun pumupunta sa isang crowded na lugar kung hindi siya nakapag-ayos. Nanatili ako sa labas ng sasakyan. Napatingin ako sa harapan nang makita ang magkapatid na nakatingin sa akin. Nagulat ako sa paraan ng pagtitig niya sa akin. Iba kung makatingin siya. Hindi ko na lamang iyon pinansin dahil baka ganun lang sila kung makatingin. Nang makuha ni Mara ang sadya niya roon, niyaya ko na siyang umalis. Paglingon ko kung saan ko nakita ang magkapatid kanina, ay wala na sila. Ang bilis naman nilang nawala, sabi ko noon sa sarili ko. Tinanong pa ako ng kapatid ko noon kung ano iyon. Ang sabi ko ay wala. Nang makarating na kami sa cottage, kumain na kami ng tanghalian. Mamayang 6:00 alis na namin roon. Sinabi ko pa noon na magagabihan kami sa daan. Ang sabi ni Tatay, ayos lang dahil may mga pangontra naman. Ang sabi niya kapag kabilugan ng buwan, malakas ang mga aswang. Iyon na rin ang pagkakataon para maging aswang sila
at makapangbiktima sila. Napatango-tango na lang ako noon. Sabi ko noon sa sarili ko noon, naniniwala lang ako sa aswang kapag nakakita na ako. Sumakay na kami sa sasakyan. Nilagyan ni tatay ng bawang ang windshield ng sasakyan. Pinangbulsa din kami ng luya. Kapag nalanta iyon o naging itim, tiyak na may aswang ang nasa paligid. Inilagay ni tatay lahat ng pangontra sa kanyang bag at isinukbit iyon. Habang nasa daan ay umidlip muna ang mga kasama ko. Pagod sa biyahe. Salitan sina Bayaw at tatay sa pagdadrive noon. Ako lang hindi makatulog noon. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay may masamang mangyayari sa amin. Kaagad ko yung iwinaksi sa isipan ko. Hindi dapat ako nag-iisip ng ganon. Napatingin ako sa rearview mirror. Dahil kanina pa ay parang may nakasunod sa amin na sasakyan. Kanina pa nakasunod sa atin yung sasakyan ah. Pansin ni tatay na nasa driver seat. Hindi pa kami masyadong nakakalayo sa falls noon. Kotse iyon pero lumang modelo. Hanggang sa biglang tumigil ang aming sasakyan. Napamura si Bayaw noon. Na-flatan daw kami. Bumaba sila tatay at tinignan ang gulong ng sasakyan. Sinabihan na huwag kaming bababa. Nagising sina ate at nanay. Tinanong nila kung ano ang nangyari. Sinabi ko naman. Tulog na tulog ang magkapatid na nasa tabi ko. Dumungaw si tatay sa windshield. Ang sabi niya, malaki ang butas ng gulong. Nakasagasa ng malaking bubog sina tatay na ikinabutas ng gulong. Medyo malayo pa man din ang paggawa ng sasakyan roon. Ilang kilometro pa ang layo. Biglang huminto ang sasakyan na nakasunod sa amin kanina. Bumaba ang sakay niyo na walang iba kundi ang lalaki na nakita namin sa falls kanina. Sakto naman na may mga bahay sa gawing kanan ng daan. Sinabi ng lalaki na hihingi sila ng tulong sa mga taga roon. Nagpunta sa harap ng bayang lalaki at kumatok ko roon. Bumukas ang pintuan at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Kausap ito ng lalaki na nakita ko namin sa falls. Nakita ko ang pagngisi ng matangkad na lalaki. Nakaramdam ako ng kaba noon. Ano ang ibig sabihin noon? Parang may iba sa ngisi niya. Magkasabay silang dalawa na lumapit sa amin. Chinik ang gulong. Sinabi ng matangkad na lalaki na malaki talaga ang butas niyon. Bukas daw ay sasamahan kami sa malapit na talyer. Ngayon kasi baka sarado na sila at maaga daw magsasara ang mga iyon. Kung gusto ninyo magpalipas muna kayo ng gabi rito, saad ng lalaki. Tinignan kami ni tatay. Sinabi niya na doon na lamang kami sa sasakyan matulog. Ngunit sinabi ng lalaki na mas komportable kami kung sa isang kubo kami tutuloy. Walang nagawa si tatay kundi ang pumayag na lang. Kinuha namin ang ilang mga gamit pero ang iba ay iniwan na. Nang masiguro na nakalak ng maigi ang sasakyan, sinundan namin ang lalaki patungo sa maliit nilang komunidad. Wala akong masyadong nakitang tao pero may 3 lalaki roon sa isang kubo at nakatanaw sa amin. Hindi ko maiwasang kabahan noon nang mapansin kung paano nila tignan ang aking 2 pamangkin na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Napatingin ako kay tatay at nakatitig siya sa akin. Pinatuloy kami sa isang di kalakihang kubo. Sakto na sa aming 8. Sinaunang kubo iyon na may paa at may mga mahabang papag. Sana makatulog kayo ng mahimbing. Sabi ng isang lalaki na may katabaan at maliit at saka sila umalis. Sinabi ni tatay na tignan namin ang luya na nasa aming bulsa. Tinignan nga namin at nagtaka kami dahil natuyo na iyon at nangingitim na. Mga aswang sila. Humanga ako noon kay tatay. Napakatapang niya. Hindi man lang kakitaan ng takot ang kanyang mga mata.
Nasa lahi din kasi nila ang matatapang. Natulog na ang magkapatid dahil inaantok daw sila. Kami naman ay nananatiling gising para mag-isip ng paraan para makatakas roon. Mabuti na lang dala ni tatay ang kanyang bag kung saan naroon ang mga pangontra sa aswang. Nagpaalam si tatay noon na lalabas sandali. Natakot na kami para sa kanya dahil baka gawan siya ng masama ng mga kalalakihan. Ngunit sinabi niya na ayos lamang siya. Huwag kaming mag-alala dahil dala niya ang pangontra. Nang makalabas si tatay, pasimpleng sumilip si Bayaw sa bintana para matanaw si tatay. Ilang minuto ang nakalipas, bumalik si tatay. Halos maligo siya sa pawis. Kaagad na pinunasan iyon ni nanay. Sinabi ni tatay na magkasabwat ang lalaki sa falls at ang matangkad na lalaki. May kasama silang aswang na matalas ang paningin at makikita kung sinong paparating na sasakyan. Mga nasa ilang metro lang din ang layo. At nung makita ang sasakyan namin na paparating, naglagay na sila ng malaking bubog sa daanan na talagang mapupunterya ang gulong. Bala kaming patayin at kunin ang mga lamang loob para kainin. Kinilabutan ako doon. At doon ko napagtanto na totoo ang mga aswang. Anong gagawin natin ngayon, tay? Tanong ni Bayaw. Isinara ng mabuti ni tatay ang pintuan at naglagay ng buntot pagi roon. Maging sa mga bintana naglagay siya ng mga bawang at asin. Pinahawak sa amin ni tatay ang mga buntot pagi. Mabisang panlaban iyon sa aswang. Kahit mahinang hampas lang ay magkakaroon ng pasa ang aswang na pwedeng ikahina niya. Ang magkapatid naman ay pinakwintas ng bawang at porcelas na may cross. Dahil tiyak na sila talagang punteriya ng mga aswang. Si nanay, bunso at ate naman ay pinahawak ng tansong punyal. Kapag nasugatan niyo ng aswang, tiyak manghihina sila na pwedeng ikamatay ng mga ito. Bago kami lumabas, sama-sama kaming nagdasal. Nang matapos, dahan-dahan kaming lumabas. May 2 kubo ang may ilaw pa. Dahan-dahan kaming naglakad. Tulog pa ang mga bata. Binuhat sila ni ate at ni mama. Ganoon talaga mga bata. Mahirap magising. Naglakad kami patungo sa sasakyan at balak kasi ni tatay na makapasok sa sasakyan ang 5. At kami ang lalaban sa mga aswang. Ngunit hindi pa kami nakakalayo. May lumabas na 2 lalaki sa bahay. Nang makita kami, kaagad na sumigaw siya para tawagin ang mga kasama niya. Tumakbo na kayo patungo sa sasakyan, sigaw ni tatay sa 5. Nagmamadali silang tumakbo. Mabuti na lang at ligtas silang nakapasok sa loob. Mga nasa 6 silang lalaking aswang at 3 kaming lalaki. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang pagbabago nila ng anyo. Humaba ang kanilang kuko at naging matulis iyon na parang mangkukulam. Naging pula ang kanilang mga mata. Lumaki ang kanilang tenga. Nagkaroon ng makakapal na balahibo. Yumuko ang 3 at naging dambuhalang aso. Sobrang natakot ako noon. Ngunit sinabihan ako ni tatay na gawin ko ang mga itinuro niya. Magaling sa kumbate at karate si tatay. Tinuruan kami ni Bayaw ni tatay para kung sakali man na magkaroon ng hindi magandang pangyayari, maprotektahan namin ang aming sarili at mga malalapit sa buhay namin. Mas magaling si Bayaw sa akin. Inayos ko ang sarili ko at hinigpitan ang hawak sa buntot pagi. Tinawag ako ni nanay mula sa sasakyan. Inaabot niya ang tansong punyal. Kinuha ko iyon kaagad. Ano bang hinihintay ninyo? Laban! Sigaw ni tatay. Kagad na sumugod ang 2 malaking aso. Ang sabi ni tatay, doon na raw ako sa tabi ng sasakyan at bantayan ang 5. Agad naman akong sumunod. Kitang-kita ko kung paano kinalaban ni tatay at Bayaw ang mga nilalang. Malakas na inahampas ni tatay ang puntot pagi sa likod ng mga aswang. Nang makatalon siya sa likuran ng nilalang. Napasigaw sa sakit ang malaking aso na aswang.
Mabilis naman na nakatalon si tatay. Nagdulot ng malaking sugat sa aswang ang ginagawang iyon ni tatay. Si Bayaw naman ay nakailag sa ginawang pagsugod ng isa pang malaking aso. Nang makaiwas, hinampas niya sa tagiliran ng aswang. Napaalulong ng malakas ang malaking aso. Malaki ang natamang sugat ng aso. Kasabay niyon ay ang pagsaboy ng asin ni Bayaw sa sugat niyon. Umusok iyon na halos ikinangisay ng aswang. Naiumang ko ang punyal na hawak ko nang sumugod sa kinaroroonan ko ang isang lalaki na may makakapal na balahibo at mapupulang mga mata. Inuumang ko ang punyal pero bago pa man makalapit ng tuluyan ng lalaki sa akin, mabilis na tumakbo si tatay at itinusok ang punyal sa likuran ng aswang. Napahinto ang nilalang dahil sa gulat pero dahan-dahan itong napaluhod sa semento dahil sa panghihina gawa ng tansong punyal. Isa sa akin nakatakutan ng aswang ang tanso hanggang sa napahiga at unti-unting naglaho at naging abo ito. Sobrang gulat ko nun dahil first time kong makakita ng nilalang na naging abo. Naglalaho daw talaga ang aswang kapag natusok ng punyal pero depende yon. Yung punyal kasi namin ay may halong orasyon ng isang magaling na manggagamot na kilala ni tatay. Nakahinga ako ron ng maluwag. Napatingin ako sa nag-iisang nilalang na nasa tapat ni kuya. Dahan-dahan na lumapit sina tatay at kuya sa nilalang. Akmang tatakbo na ito nang mabilis na sinundan ito ni na tatay. Kaagad na ibinaon ang hawak na punyal ni tatay sa likod ng nilalang. Malakas na manahin ang pas ni Bayaw ng puntot pagi ito. Dahilan para mapadaing ito at sumigaw ng malakas kasabay ng pagkatunaw niya. Hinihingal na bumalik sina tatay sa sasakyan at kinamusta kami. Nang matiyak na ayos kami, pumasok na kami sa loob. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Hintayin natin na may dumaan na sasakyan para may mahingan tayo ng tulong, sabi ni tatay. Pero bago iyon, bumalik sa mga kubo at tinignan isa-isa kung may aswang pabaroan. Mas mabuti na iyong nakakatiyak. Nang masigurong wala na, bumalik sila sa sasakyan at isinara iyon ng maigi. Kahit wala ng mga aswang, naglagay pa rin kami ng pangontra sa mga bintana at may hawak na sandata. Mahirap na baka may natitira pang aswang na nagtatago lamang. Maging sina nanay at ate ay hilam ng luha dahil sa pag-iyak. Labis daw silang nag-aalala at baka mapahamak kami kanina. Idagdag pa ang mga nakakatakot na itsura ng mga nilalang. Sinabihan kami ni tatay na huwag sasabihin sa ibang tao ang mga nangyari. Mananatili iyong sekreto sa mga taong hindi naniniwala sa aswang. Mahirap nang sabihan ng baliw ng mga tao. Ang mahalaga ay ligtas kami nun. Iyon ang importante. Nagising ako na kinakatok ang windshield ng aming sasakyan. Dalawang lalaki ang nasa labas, isang mataba at isang kalbo. Binuksan ni tatay ang windshield at nakipag-usap sa mga iyon. Tinanong kung ano ang nangyari at naroon kami sa lugar na iyon. Sinabi naman namin na naflatan kami ng gulong. Sinabi ng matabang lalaki na pupuntahan ang pinakamalapit na talyer para magawa na at makauwi na kami. Ilang sandali lamang, dumating na ang matabang lalaki na may angkas na lalaki. May spare kaming gulong. Pero hindi marunong si kuya sa pagkukumpuni. Bumaba ang angkas ng lalaki na may dalang mga gamit sa pagkukumpuni at lumapit sa sasakyan at sineke yan. Nagsimula na ring ayusin iyon. Nang matapos, nagpasalamat kami at inaabot ang bayad sa lalaki. Napatingin ang lalaking kalbo sa mga kubo. Bago siya sumakay sa kanyang motor, may sinabi siya. Bali-balita, yan ang kuta ng mga aswang kapag gusto nilang mambiktima. Kaya walang masyadong dumadaan rito dahil iniiwasan nila yan. May nabiktima daw sila noon. Mabuti na lang at hindi kayo nakaengkwentro ng aswang. Nang makaalis ang tatlong lalaki, sindabi ni tatay ng kung alam lang nila
na nakipaglaban din kami sa mga aswang. Pumasok na kami sa loob ng sasakyan at minaobra na iyon ni tatay paalis sa lugar na iyon. Doon ko napagtanto na totoo pala ang mga aswang. Simula noon kapag umaalis na kami, nagdadala kami ng mga pangontra. Pero kalaunan nang wala na kaming nakakaengkwentro at marami na rin mga kabahayan noon, hindi na namin iyon ginawa. Kaya laging tatandaan na laging may handa sa anumang pangyayari. Hanggang dito na lang po at tapos na ang kwentong ito. Maraming salamat po sa pakikinig. Mabuhay kayo. Si Estela ay hindi naniniwala sa mga kababalagan na pinag-uusapan ng mga matatanda. Patungkol sa batis kung saan naglalabat na naliligo ang mga tao sa kanilang baryo, ay patuloy na binabalikan ng mga ito upang bigyan siya ng babala tungkol sa posibleng panganib mula sa mga engkanto at aswang. Ang kanyang kakaibang ganda ay nagsisilbing paanyaya sa mga kakaibang nilalang na maaari magkaroon ng interes sa kanya. Bagamat may tiwala si Estela sa sarili at sa katotohanan, hindi niya may tatanggi ang mga kwentong ito ay nagdudulot pa rin ng kaba sa kanyang puso. Subalit sa kabila ng mga babala, nanatili siyang matatag sa kanyang paniniwala at hindi binibigyan ng kahulugan ang mga kababalagan na ito. Sa halip ay patuloy na ipinagmalaki ang kanyang kakaibang kagandahan na kinikilala ng lahat. Ayon kay Estela, ang mga tsismosa sa kanilang baryo ay tila nagdudulot lamang ng inggit sa kanya. Kaya't paulit-ulit siyang pinapayuhan na iwasan ang pagtagal sa batis tuwing tanghali at hapon. Ang kanilang takot ay baka mahulog ang kanilang mga asawa sa kanyang ganda kapag nakita nila siya. Kung minsan ay sinasagot niya ang mga tsismosa na baka ang mga nilalang na sinasabi nilang makakursunada sa kanya ay ang kani-kanilang mga asawa lamang din. Kung hindi ninyo na itatanong, madalas ng laman ng tsismis si Estela dahil sa sobrang nilang inggit at selaw sa kanya, lalo na ang mga asawa sa kanilang baryo. Ang kanyang kagandahan at karisma ay tila nagdudulot ng inggit sa iba. Kaya't palaging binibigyan siya ng malisya at kahulugan na hindi naman tunay. Kaya hindi siya nasisindak sa mga kwentong kababalagan dahil alam niyang tinatakot lamang siya ng mga ito para hindi siya makita. Dahil kung totoong mayroong kakaibang mga nilalang sa batis, bakit hindi siya nabibiktima? Marami na ang matatanda na nagmamalasakit sa kanya, tulad ng pagsama sa kanya sa batis kapag matagal siyang naglalaba. Sinasabayan siya ng mga ito upang bantayan siya, samahan at mapanatili ang kanyang kasiyahan. Natutuwa si Estela sa kanilang pag-aalala at pagiging kasama, bagamat ang kanilang hangarin ay simpleng makapagkwentuhan lamang. Merong bagong balita na kumalat sa kanilang baryo. Mayroon daw bagong binatang aswang na naggagala sa kanila. Manyakis daw ito sa umaga at halimaw sa gabi. Kaya naman nagbigay kilabot ito sa lahat ng nasa baryo nila, lalo pa sa mga dalaga na naglalaba sa batis. Dahil ayon sa mga magsasaka, ay natagpuan nila ito doon minsan na nakatingin sa mga salawal na mga babaeng naglalaba. Kaya alam na naman ni Estela na siya na naman ang pag-iinita ng mga tsismosa at hihilingin na naman ng mga ito na mabiktima siya ng nilalang para mawala na siya sa kanilang baryo at hindi na siya pagselosan pa ng mga ito. Sa kabilang banda, si Estela ay mayroong manliligaw na nagngangalang Juan. Magaling si Juan mangaso at mula ito sa may kayang pamilya. Hindi lamang ito sinasagot pa ni Estela dahil nakukulangan pa siya sa mga pinapatunayan nito. Kaya para pa din itong aso na ulol sa kanya at panay ang buntot. Estela, sagutin mo na ako. Hindi mo na kailangan maging labandera pa eh. Hindi ka ba natatakot sa mga linta sa batis na to? Handa ka bang napapagod maglaban ng pawis ng ibang tao? Saad ni Juan.
Hindi, Juan. Sanay ako sa pagiging linta mo. Huwag mo naman akong madaliin. Nakangiting wika ni Stella. Nag-aalala na ako sa'yo. May manyakis na aswang daw dito na madalas na makita sa batis na to. Baka mapano kay Stella. Hindi ko kakayanin at baka makapatay ako, lalo pat kahit demonyo at mabibihag sa ganda mo. Ani ni Juan. Tumigil ka nga dyan. Nagtatrabaho pa ako para may makain. Huwag mo akong guluhin at tigilan mo ko sa mga aswang-aswang na yan. Hindi yan totoo. Walang aswang sa mainit na sikat ng araw. Sigaw naman ni Stella. At bilang alipin ang ganda ng dalaga ay nanahimik na lamang si Juan habang pinapanood siya sa kanyang paglalaba. Hindi pati ni Stella na isa na pala siya sa minamanmanan ng nasabing manyakis na aswang. Dahil kahit ihalo mo si Stella sa isang daang babae, ay siya talaga ang pinakakikinang, kaya hindi malaban na pag-interesan siya ng binatang aswang. Isang tanghali, naglalaba muli si Stella sa batis. Suot niya ang kanyang manipis na bestida dahil mas komportable ito sa paglalaba at magaan lamang kapag nabasa. Napansin niya ang isa sa mga matandang babae na madalas makipagkwentuhan sa kanya na nagmamadaling tumatakbo sa kanyang direksyon, na para bang may tinataboy ito sa kanyang likuran. Wala ka na namang kasama, Stella. Nasa likod mo ng manyakis na aswang. Gusto mo ba asawahin ka noon? Papakainin ka noon ng hilaw at dugo at aanakan ka. Sige ka. Uwi ka ng matanda. Ala nanay, hindi ko naman napansin. Nataon din na walang naglalaba dito. Tsaka kadiri naman po yan. Sagot ni Stella. Nasaan bang manliligaw mong si Juan? Bakit hindi nakabuntot sa'yo ngayon? Magagalit yun kapag nalaman kung paano manlisik ang mga mata ng aswang sa likod mo. At kulang na lang ay damputin ka bigla. Muling wika ng matanda. Ngumiti si Stella ng mainit-init habang sinamahan niya ang matanda sa paglalaba. At habang sila ay nagkukwentuhan, lumalim ang kanilang pagkakaunawaan at pagkakaibigan. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, naghandog si Stella ng tinapay bilang pasasalamat sa matandang nagbigay ng oras at pagmamalasakit sa kanya sa araw na iyon. Mag-isa lamang siya sa kanyang tahanan, kaya kaagad siyang nagpahinga pagkatapos maglaba para sa ibang tao. Pagkatapos siyang magpahinga, kaagad siyang tumayo upang mag-init ng tubig para sana humigop ng kape. Ang kanyang lutuan ay nasa harap ng bintana. Kaya pagtayo niya, napansin niya ang isang lalaki na nasa malayo. Pero alam niyang sa kanya nakatitig. Namumula ang mga mata nito at nakangisi sa kanya. Dahilan para matakot siya at kaagad niyang isinara ang bintana. Sinigaw niya ang pangalan ni Juan. Minuto lang ang tinagal noong dumating si Juan. Na humahangos pa dahil ayon dito ay tinawag lang siya ng isang magsasaka na narinig si Stella na sinisigaw ang kanyang pangalan. Ano bang nangyari? Bakit sigaw ka daw ng sigaw? May problema ba? Nag-aalalang tanong ni Juan. May lalaki na nakatitig sa akin kanina doon. Namumula ang mga mata tapos nakangisi kaya natakot ako. Wala naman akong ibang mapagkakatiwalaan dito bukod sa iyo. Magtitimpla sana ako ng kape eh. Kwento ni Stella. Sabi sa'yo mapapahama ka talaga dahil sa ganda mo. Huwag ka nang mag-alala. Hindi ko mapapatawad ang aswang na yun kapag may ginawang masama sa'yo. Sana naman ngayon natatakot at naniniwala ka na. Huwag mo na masamain ang paalala ng mga tao sa iyo. Iwasan mo na din isipin na kaya nila sinasabi iyon ay naiinggit sila sa iyo o kaya ay nagsiselos. Magkaiba yun sa pinag-iingat ka at pagbibigay ng paki sa iyo. Saad ni Juan. Kaagad na nagbunta si Juan sa kusina upang mag-init ng tubig at paghandaan ng pagtimpla ng kape para kay Stella.
Sa mabilis na kilos at may kasamang pag-aalaga, dama ni Estela ang kahalagahan ng kanyang presensya at pagmamahal habang ito ay pinapaligaya sa simpleng ngiti at mainit na kape. Ngunit habang humihigop, naalala pa din ni Estela ang wangis ng lalaki na mapusok na nakatitig sa kanya. At grabe talagang takot na kanyang naramdaman. Kinabukasan, walang labada si Estela, kaya minabuti niyang manatili sa kanyang tahanan at gawin ang kanyang mga gawin dito. Hanggang sa bigla na lamang niyang napansin ang isang lalaki na paikot-ikot sa tapat ng kanyang bahay. At unti-unti naman niyang napagtanto na iyon ang binata na pinapaniwalaan nilang manyakis na aswang. Natakot si Estela nang mapansin niya ang titig ng nilalang na misteryoso sa kanya. Ramdam niya ang init ng pagiging aswang nito at nagpapanginig sa kanya sa bawat sandali ng kanilang paghaharap. Siya ay walang ibang hiling noon kundi ang umalis ng lalaki dahil may kaunti lang na tao sa kalsada malapit sa kanyang tahanan. Kaya kung sakaling may gawin ang lalaki sa kanya, wala siyang maaaring lapitan para humingi ng tulong. Sa kabutihang palad, mayroong dumating na hindi inaasahang trabaho sa kanya nang biglang puntahan siya ng kanilang kapitbahay upang magpalaba. Sa pagdating ng kapitbahay, napansin niya ang pagkawala ng lalaki. Ang pagkakataong ito ay nagbigay sa kanya ng kaligtasan at pagkakataon na humingi ng tulong mula sa kanilang kapitbahay. Sinubukan nilang hanapin ang lalaki ngunit sa pagtuklas na hindi matagpuan ang lalaki kahit saan, nagpasya na lamang sa Estela na bitbitin ang labada patungo sa batis upang simulan na ang kanyang gawain. Sa kanyang paglalakad patungo sa batis, hindi niya maiwasang maramdaman ang kaba na bumabalot sa kanyang kalooban. Bagamat nakakarami ang mga taong naglalaba sa araw na iyon, tila hindi pa rin sapat upang mawala ang kanyang dekomportabling pagkaramdam. Parang may hindi magandang premonisyon na bumabalot sa kanyang isipan at tila nagbabala sa kanya ng panganib na maaaring dumating sa kanyang daan. Sa harap ng kanyang mga labada ay umupo siya, nagsimula sa kanyang gawain. Hindi siya nagtangkang tumabay sa mga kasama sa paglalaba. Alam niya mga chismosa ang mga ito sa kanilang baryo. Kaya't sa isang sulok lamang siya umupo. Matapos ang ilang minuto, tumayo ang kanyang mga kasama upang kumain. At sa pagkakataong iyon, si Estela na lamang ang nag-iisa sa batis. Doon unti-unti niyang naramdaman ang takot na bumabalot sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam niya ang kakaibang presensya na bumabalot sa paligid, na para bang mayroong mga mata na nakamasid sa kanya. Kaya noong grabe na ang kanyang takot na nadarama, ay kaagad naman siyang umakma na tumayo. Doon siya nakaramdam ng matigas na bagay na humampas sa kanyang ulo at unti-unti nawalan siya ng malay. Nagising si Estela na nakagapo sa isang lumang tahanan. Napakasakit ang kanyang ulo at nanalabaw pa ang kanyang mga mata habang pinipilit niyang titigan kung saan siya. At doon niya natagpuan ang isang lalaki na pamilyar sa kanya. Nakangisi itong nakatitig sa kanya, kagaya ng mga ginagawa nito sa kanya noong nahuhuli niya itong nagmamasid. Hindi pa din siya makapaniwala na napasa kamay na siya ng isang aswang. At wala man lang siyang kahit anong ideya kung paano makakatakas. Lumapit sa kanyang binata at hinawakan ang kanyang muka at hinalikan siya sa noo. Hindi siya makapalag dahil mahigpit ang pagkakagapo sa kanya. At takot na takot din siya ng mga oras na yon. Amoy na amoy niya sa lalaki ang lansa at baho nito na para bang nabubulok na karne. Hindi pa tumigil sa pambababoy ang lalaki at hinipuan pa siya nito sa masisiyalang parte ng kanyang katawan. At sa kasamang palad ay ginahasa din siya nito. Tanging pag-iyak na lamang ang kanyang nagawa at hindi siya makapaniwala na nandoon siya sa ganong sitwasyon. May mga pagkakataon ding pinipilit siyang sinusubuan nito ng karning hilaw at kaagad naman niya iyong sinasalag. Sa dilim ng kanyang kinaroroonan ay hindi niya tukoy
kung umaga na ba o gabi. Sa kanyang tansya ay pangatlong araw na niya sa lugar na yon at hindi pa din siya nawawala ng pag-asa. Nahahanapin siya ni Juan at iligtas. Ano naman yung dala mo? Karne na naman. Hindi ko yan kakainin, hayop ka. Galit na wika ni Estrella. Kakainin mo yan para tumatag ang sanggol na ilalagay ko sa sinapupunan mo. Dahil kung hindi ay papatayin kita. Sagot ng binata. Ako ang papatay sa iyo, aswang ka. Binugbog mo ako. Ngayon gusto mo pa akong gawing katulad mo? Kapag nakita ka ni Juan, papatayin ka niya. Sigaw ni Estela. Ilang araw ka na dito. Hindi naman dumating ang Juan na sinasabi mo. Dito ka na habang buhay. Ako na ang asawa mo magmula noong nandito ka. Naiintindihan mo? Saad ng binata. Sa pagkakataong iyon ay napisikal ng sinaktan si Estela at pagkatapos ay muli siyang ginahasa. Unti-unti nang napanghihinaan ng loob si Estela. Lalo pa kapag nakikita niya ang aswang na kumakain ng hilaw na hayop sa harapan niya at ibinabato sa kanya ang mga tera-tera nito na parang isa siyang aso. Lagkit na siya sa kanyang sarili dahil naghahalo ang pawis at tugo ng mga karne sa kanyang katawan habang diring-diri naman siya sa kanyang sarili dahil sa paulit-ulit na paggagahasa sa kanya ng binata. Madami pa siyang mga brutal na nasaksihan at mga brutal na bagay na ginawa. Kahit anong nangyari noon ay hindi siya kumain at nagtiis na lamang ng kanyang gutom. Dahil sa kalagayan niya ay sinabi na lamang niya sa kanyang sarili na di baling mamatay siya sa gutom dahil wala naman ng kasiguridad kung makaligtas pa siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin niyang aligaga ang aswang at hindi mapakali. Gayon din na parang nakakarinig siya ng mga yabag ng paa sa labas ng tahanan kung saan siya naroon. Agad siyang sumigaw sa pagbabagakasakali na marinig siya. At doon naman siya nakarinig ng mga pagkatok na nagpapataranta, lalo sa aswang. Kaagad na nagbantali ang aswang sa pagbukas at sa unang pagkakataon ay muling nasilahin ni Estela ang labas at napagtanto niyang gabi na noong mga oras na yon. Nag-usap saglit ang panauhin at ang aswang. At walang ano-ano ay nakarinig siya ng putok ng baril at doon natumba ang aswang. Nakakita siya ng figura ng isang lalaki na tumatakbo papunta sa kanyang direksyon at doon niya nabosesan si Juan. Umiiyak si Estrella habang kinakalag ni Juan ang kanyang tali. Nilabas na niya ang lahat ng kiningkimkim niya at noong nakalagan siya ay kaagad siyang tumayo at niyakap ito. Bago pa sila umalis, pinaulanan pa ng bala ni Juan ang aswang para masigurado na hindi na ito sisikatan ng araw. Nakarating sila sa baryo at madami ng tao ang nag-aantay. Awang-awa sila sa sinapit ni Estela. Puno ito ng galos at pasa, gayon din ang mga dugo na nakapalibot sa katawan nito. Dulot ang pagpilit sa kanya ng aswang na kumain ng karne at uminom ng dugo. Sirang-sira din ang bestida nito, buhat ng panggagahasa sa kanya na kulang na lamang ay mahubaran siya. Inasikaso siya ni Juan at pinaliguan ng walang halong pandidiri. Kahit pa sinasalaysay niya dito ang mga pambababoy na sinapit niya sa kamay ng aswang na yon. Niyakap at hinalikan pa din siya sa noo ng binata habang pinapagaan ang kanyang loob at nilinis ang kanyang mga sugat. Ilang tabing tulala sa Estela dahil sa nangyari. Magmula din noon ay kilahuan na siya nakatira kung saan konkreto ang tahanan at siguradong ligtas siya. Ayon kay Juan, bumalik ang mga labandera sa batis na naabutang inanod ang kanyang mga labahin. At minuto lamang ang tinagal bago idineklara na nawawala na siya. Walang gabi na hindi siya hinahanap ni Juan. Kung kani-kanino ito nagtatanong,
at kung sino-sino ang binabayaran nito para maituro ang posibleng tahanan ng aswang. Dahil wala namang pinanghinlalaan ang buong baryo, kundi yun lang. Paliwanag ni Juan kay Estela na hindi katawan ang habol niya sa dalaga para pandirihan matapos itong gahasain at babuyan ng isang nilalang. Tinanggap niya pa din ito at araw-araw niyang ipinagtatapat dito ang kanyang pagmamahal. Linggo ang lumipas bago muling nakausap ng maayos si Estela. Madaming mga kababaryo nila ang mas nagmahal sa kanya matapos malaman ng mga ito ang nangyari. Kaya sa mismong pagkakataong iyon ay idineklara na kapag may napatunayang aswang sa baryo ay kaagad nang papatayin upang hindi na mauulit ang aswang sa Batis.